Sila-sila lang ang nag-usap dyan para sa ganon ay papalitan o ipatanggal si Miss Eden Santos. Kung ano-ano yung pinagsasabi mo dyan, pati Pangulo dinadamay mo pa sa mga katarantaduhan mo. Wala namang napahayag na sinabi ng Pangulo na ganon eh. Gumagawa ka ng sarili mong kwento, ikaw kung sino ka man. Meron bang sinabi si Senator Marcoleta na patungkol sa ating presidente na nakakabastos katulad ng sinasabi ng babaeng ito? Meron po ba? Meron po ba? O itong babaeng ito lang nagsasabi ng nakakabastos at ito ang talagang bastos itong babaeng ito, ha? Tarabitab! Ulitin ko nga. Tarabitab! May minsan mo pa Tarabitab! Datati bagay kanyang sao. Magandang umaga po sa inyong lahat mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Nandito na naman ang inyong lingkod, Just Vlog, at muli na naman tayong magbabalitaktakan ngayong umaga. Pag-uusapan natin ang mga maiinit na isyo, lalo na itong mga balahura. Mga walang kwentang vlogger na katulad ko na makagawa lang ng content kung ano-ano na. Katulad nitong ating pag-uusapan ngayon, itong isang pakawala ng hindi ko alam kung sino itong nagpakawala netong vlogger na ito. Na akala mo naman kagandahan mahirap na lang magsalita mga kababayan. Bueno, bago natin na pag-usapan yan mga kababayan at talakayin ang tungkol sa bagay na yan, kikita nyo dyan yung nasa screen yan, yung pag-uusapan natin yan. Babatiin muna natin ang ating mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao na nakatutok, sumusubaybay, hindi nagsasawa na nakikinig, nanonood sa atin, mga kukalang kakwenta-kwentang mga content, mga karumal-dumal na usapan, mga kahindik-hindik na mga vlogs. Binabati muna natin yung mga kababayan natin sa Luzon, Visayas at Mindanao, lalong-lalo na sa ating mga kababayan dyan sa abroad. Saan man po kayong lupalop ng mundo naroroon. Magandang araw po sa inyong lahat. At lagi po kayong mag-iingat po sa inyong mga paggawa. Lalo na dyan sa mga kababayan natin dyan sa Middle East. Kumusta na po dyan? Tumigil na po ba? O tuloy-tuloy pa rin? Kung ano man po nangyayari dyan, mag-iingat po kayo mga kababayan. Beno, eto, pag-usapan natin to. Rekta na tayo mga kababayan. Panoorin natin tong video ito para lang malaman natin kung ano yung sinasabi nitong taong ito mga kababayan ha. Ito. I can take this anymore mga minamahal. Sobrang nakakabastos po talaga. I can take it anymore. Ganda ng paunang pambunga. Hindi mo pala you can take it anymore pala. Bakit mo pa kinontent? Tama ba? Tuloy. Ang mga binitawang salita. Ulitin natin sa bandaron ha. Talaga. Ang mga binitawang salita ni Senator Rodante Marcoleta. Tandaan nyo po yun ha. Nakakabastos daw po na mga salita na binitawan ni Senator Rodante Marcoleta. Abangan po ninyo mula dito sa umpisa hanggang sa matapos na mapanood nyo po yung video niya
Tingnan natin kung meron pong nakakabastos na salita o kung ito lang ang nagsasalita rito, ang bastos lang talaga. Tuloy. Dito nga po sa ating presidente patungkol nga po sa pagtanggal ng MPC sa isang bastos. MPC? Hindi yata MPC yun. Oy, sino ba to? Itong vlogger na to. Ano ba pangalan nito? Hindi MPC yun, PCO. Presidential Communication Office. Tama ba yung sinabi ko? Baka naman ako na ang mali. Pakikurik ako. Tama ba? Ano daw, MPC? Ang pagkakaalam ko, PCO yan. Presidential Communication Office. O Presidential Communications Office. Yan. Hindi kung ano-ano pinagsasasabi nito. Tuloy. At walang modo na reporter ng Ulitin natin ng bastos. At walang modo na reporter ng Net25 na si Eden. Walang modo raw at bastos na reporter ng Net25 na si Eden, mga kababayan. Kaya nga sabi ko sa inyo, mga kababayan, panoorin yung mabuti ito. Itong mga ipapapanood po namin sa inyo na dito sa video nitong vlogger na ito, hindi ko alam kung saan ito nanggaling na planeta. Tignan nga natin kung meron bang nakakabastos na mga pahayag o kaya sinabi si Miss Eden Santos o kaya si Senator Rodante Marcoleta dito sa bahaging ito ng kanyang mga sinasabi. Tuloy. Alam naman ni Eden na mayroong protocol. So bakit nag-aalab-bida-bida siya? At ikaw naman, Senator Rodante Marcoleta, alam mo mayroong nilabag sa protocol yang si Eden. Bakit ang tirada mo sa presidente? Teka muna. Mali yata itong mga pinagsasabi mo. Napanood ko yung sinabi ni Senator Dante Marcoleta Wala naman siyang sinasabi tungkol sa presidente o kaya yung mga binibitawan niyang salita doon sa interview niya sa saganang mamamayan. Wala naman na direktamenteng patungkol sa presidente yung sinasabi niya. Napanood ko yun Nakatutok kaya ako doon sa saganang mamamayan. Ito kung ano-ano lang ang kinukwento na. Tuloy natin. Ngayon, pinapalabas nila Rodante Marcoleta na itong ating presidente daw po ay takot. Takot sa mga ambush interview. Walang sinasabi si Senator Rodante Marcoleta na ang presidente ay takot sa interview. Ikaw, kung ano man at sino ka man, na vlogger ka, walang ganon na sinasabi. Doon sa kanyang pahayag doon sa sagalang mamamayan, wala akong narinig at wala kaming napanood na gano'n, medyo yung dila mo medyo may katabilan. Mag-iingat ka sa mga sinasabi mo. Ikaw, iha. Tuloy. Yun yung gusto nilang i-voice out. Diba? Ngayon, malinaw naman na sinabi ng pamahalang gobyerno. Ano ang malinaw? Na hindi naman tinanggal yung Net25. Replacement po ang gustong mangyari. Kasi hindi lang po once na nag-violate itong si Eden. But twice. Ano yung twice binayolate? na po siyang nambastos. Twice na po siyang... Andali muna. Masyado ka yatang hitting below the belt ka, madam, ha? Twice na siyang nambastos. Anong sinasabi mong nambastos? Yung bang pagtatanong ay isang pambabastos, ha? Yung bang pagtatanong ng direct to the point o kaya yung mga tanong na gustong malaman ng mga kababayan, yung ba'y pambabastos? Sige nga. Sagutin mo nga ako. O yung gusto nyo lang marinig tungkol sa amo nyo, yung mga itatanong ng mga media o kaya reporter, yun lang ang gusto ninyo at doon kayo nakangiti. Pagka kontra na o kaya yung mga tanong
totoo naman talaga na dapat malaman ng mga kababayan, bastos na, ganun ba yon? Ha? Tuloy natin. Mayroong nilabag sa protocol. Yan kasi ang hirap Yung presidente natin, Ayun, pag-usapan muna natin yun mga kababayan. Yung kasing sinasabi na nilabag na protocol ni Miss Eden Santos na sinasabi, yung pagpunta niya doon sa Tarlac yun na doon na dinisolve o kaya sinira, sinunog ba o ano yung nahuli na mga drugs doon na wala namang may-ari, yung mga drugs lang ang nandoon mga kababayan. May mga nahuling mga drugs, wala namang may-ari, paano kaya yon? Anong gagawin natin doon? Tuloy natin. Okay? Yun daw po ang nilabag na protocol. Ngayon, eto sabihin ko sa iyo kung yun ang pananaw nyo, may nilabag na protocol, hindi po ba't mayroong presidential security group? Hindi po ba't sila ang nangangalaga ukol sa kapakanan ng kaligtasan ng ating mahal na Pangulo? Bakit nila pinayagan na makalapit ang mga reporter kung ito ay labag sa protocol? Hindi ba't ang dapat questionin dyan, ikaw, kung sino ka man, ay yung mga nasa presidential security group? Tama ako o tama ako? Yan din ang pahayag ni Katunying. Doon sa, kung mayroon mang dapat sisihin, ay yung mga nasa presidential security group. Sapagkat bakit nila pinayagan na makalapit yung mga reporter doon? At hindi lang naman, si Ka Eden ang lumapit doon. Marami sila. Bakit si Ka Eden lang? Ang pinagdidiskitahan nyo, mga... Ano tatawag natin dyan? Hindi. Kalmado lang tayo. Hindi tayo dapat na magsalita ng kung ano-ano dito sapagkat tayo ay nagbibigay lang ng ating pahayag. Susubukan natin mga kababayan na maging kalmado tayo sa lahat ng pagkakataon at iiwasan po natin na magalit para nang sa ganun ay mamalagi yung ating kakalmahan. Tuloy. Ang bait. To the point na yung unang violation pinalagpas. Na supposedly dapat, 'di ba? Ang ginawa ng presidente noon pa yan tinanggal. Pero hindi mga minamahal, pinaulit pa. Ito namang si Eden, pinangalawahan niya pa. Kung napapansin nyo, dito sa mga pagsasalita nitong taong ito, mga kababayan, ang lagi niyang ginagawang sandalan ay ang ating presidente, mga kababayan. Hoy, makinig ka at manood ka rito At kung gusto mo, tirahin mo ako. Tirahin mo Alam mo ba kung sino ang nagpatanggal o gumawa ng sulat tungkol doon sa sinasabi mo dyan na gustong palitan o kaya tanggalin si Miss Eden Santos ng Net25? Kilala mo ba kung sino ang gumawa ng sulat na yan? At kung ano-ano yung pinagsasabi mo at ginagamit mo pang sandalan o kaya ginagamit mo pang sangkalan pala, hindi sandalan ng ating Pangulo, ang presidente ng Pilipinas dyan sa mga pinagsasabi mo. Baka walang alam ang Pangulo dyan sa pinagsasabi mo. Itong vlogger nyo na ito, Apo Presidente, Bongbong, kita nyo ba set? Dati vlogger nyo ko datoy. Dati nga mingkat, pagtangtanggol na kayo datoy. Ilocano kayo, Apo Presidente. So nga nag-Ilocano ako, tanuhan da maawatan na gidad duma. Baka datoy kat magamit na kayo, Apo Presidente, datoy vlogger nga datoy, kat sa halip nga pumintas iti reputasyon nyo, kat mapirdi kayo pa, gapo datoy, pagsasarita na nato, datoy sasauna nato nga babae, nga apan na kayo araramatan nga tila sasauna ka, da kayo ti apan na pagsangsanggiran, datoy nga babae. Apo Presidente, kita nyo ba sa datoy nga vlogger, made, gamitin na kayo datoy nga vlogger.
Para malaman mo, ikaw, Alicia ba to? Alicia ba to? Pangalan nito. Ang gumawa ng sulat na yan ay si Assistant Secretary Mr. Errol Kabatbat. Okay? Ulitin ko, si Mr. Errol Kabatbat. At yan, baka walang kinalaman ng Pangulo dyan. Sila lang ang nag-usap dyan para sa ganon ay papalitan o ipatanggal si Miss Eden Santos. Kung ano-ano yung pinagsasabi mo dyan, pati Pangulo dinadamay mo pa sa mga katarantaduhan mo. Wala namang napahayag na sinabi ng Pangulo na gano'n eh. Gumagawa ka ng sarili mong kwento, ikaw kung sino ka man. Hindi ka na nahiya. Makagawa ka lang ng content kung ano-ano ang mga pinagdadadakdak mo dyan. Pati presidente ng Pilipinas ginagamit nyo. Diba? Tuloy natin. Walang sinabi ang ating presidente na tatanggalin yung Net 25, lahat ng reporter. Wala talagang sinabi. Kayo lang naman ang nagsasalita dyan eh. Ginagamit yung presidente, di ba? Wala talagang sinabi. Ang mga may sabi niyan at ang sumulat niyan, yung Assistant Secretary na si Errol Kabatbat, yun ang tanungin mo. Hindi kung ano-ano yung mga pinagsasabi mo dyan. Tuloy. Sa Net 25. Ang sabi po ng ating gobyerno, replacement kay Eden dahil si Eden ay meron pong nilabag na protocol. Masyado pang mabait ng presidente doon sa point na... Mabait, ginagamit diba, lang binigyan pa siya ng second chance. Tapos ano yung ikinukuda ni Rodante Marcoleta? Actually, nakakahiya itong sinabi ni Marcoleta, mga minamahal. Nakakahiya daw itong sinasabi ni Senator Rodante Marcoleta, mga kababayan ha. Abangan nyo at panoorin nyo mabuti kung ano ang nakakahiya rito ha. Tingnan nga natin yung pinagsasabi ng babaeng ito. Panoodin natin. Si Eden pa naman ang pinakamatinik nating reporter. Ayun na nga po. Paano ko isa-substitute yan? Saan ako hahanap pa? Naniniwala ko talagang magaling si Eden Santos Suarez. Pinangingilagan siguro. Dismayado si Senador Rodante Marcoleta sa naging hakbang ng Presidential Communications Office. Ang sinabi ni Senator Marcoleta, ikaw babae ka, pinaninilagan, hindi pinanggigigilan. Sarili mong content, sarili mong video, hindi mo maintindihan, makakaintindi ka pa ba ng sasabihin ng iba? Pambihira ka talagang babae ka. Tuloy natin. Tingnan nga natin kung may nakakabastos dyan sa sinabi niya. Tingnan natin, panoorin natin. Galang reporter ng Net 25 na si Miss Eden Santos. Sabi mo, mayroong protocol na bawal ang ambush interview sa ating Pangulo? May ganun po na pakiusap sila na kung maaari, wala tayong ambush interview, maliban na ang gustuhin ng Pangulo na yun naman pala eh. Bakit talaga? Ayaw ba ng Pangulo na ma-interview siya? O sila lang ang gumagawa ng paraan? Narinig mo yung sinabi? Ayaw ba ng Pangulo na ma-interview siya? O sila lang ang gumagawa ng paraan? Narinig mo yon? Ibig sabihin, walang kinalaman ng Pangulo dito sa mga pinagagagawa ng mga ito. Tuloy-tuloy natin. Baka naman ang Pangulo nakahanda namang magpa-interview. Narinig mo yon? Baka naman ang Pangulo nakahandang magpa-interview. Sila lang ang gumagawa ng kung ano-ano. Tuloy natin. Sila lang. Yun nga yung sinasabi ko, yung protocol ba na yan, pinag-aralan, at yan ba'y sinang-ayunan ng lahat ng mga reporters na may kinalaman dyan? Parang yun ata sa kanila, request yun, Sen parang protocol, request basically. Unang-una ako, personal, kung hihilingin nila si Eden Suarez Santos ay ilipat at alisin doon. Paano natin gagawin yun? Si Eden pa naman ang pinakamatinik nating reporter. Totoo yun. Paano ko isa-substitute yan? Saan ako hahanap pa? Napakahirap namang kumuha ng reporter. Alam mo naman ang reporter natin, taon na. Taon na ang kanilang training dito. Hindi naman ganun kadali na basta ka na lang maglipat. Kaya hindi ganun naman ang patakaran. Baka naman lumalabag na kayo sa press freedom pag gaganyan. Tama. Kung minsan kasi may kinalaman
kailangan itanong talaga at hindi mo naman talaga mapipili yung oras. Lalo na yung pagkakataon. Doon mo lang nakita halimbawa yung taong gusto mong tanungin. At talagang gusto mo namang itanong yun sapagkat bahagi ng tungkulin mo. Hinahabol mo talaga yung deadlines. At siguro, isa sa kanyang assignment ay kailangan nating magkaroon ng ganitong reaction mula sa taong ito. At ang deadline niya, yun ang panahon na nakita niya. Paano mo ipagbabawal yun? Ako personal ko lang. Siya yung pinakamagaling nating reporter eh. Siya nakuha hanap ng ipapalit sa kanya ng gano'n kadali. Ano masasabi ko dyan? Parang wala sa hulog yung gano'n eh. Bakit? Ba't ka namimili, di ba? Ano ba problema? Wow ha? Diba? Wow. Kapag pinadala natin ang isang reporter natin, yun, ano nang tiwala natin? Bakit kayo ang magsasabi na palitan namin? Di ba kami? Dapat yung nagpadala, yun ang merong discretion na palitan kung saan na siya gustong ilagay. Tama eh. Hindi kayo ang magpapalit. Totoo. Kahit suggestion lang, parang hindi tama. Hindi pa rin tama. Tama po. Naniniwala ako talagang magaling. Mga kababayan, doon sa mga pahayag ni Senator Rodante Marcoleta na napanood ninyo, mayroon bang sinabi si Senator Marcoleta na patungkol sa ating presidente na nakakabastos katulad ng sinasabi ng babaeng ito? Meron po ba? Meron po ba? O itong babaeng ito lang nagsasabi ng nakakabastos at ito ang talagang bastos itong babaeng ito, ha? Ilang beses ko na po pinanood yan at noong nakalive yan sa saganang mamamayan ay nakatutok ako dyan. Ikaw kung sino ka man, huwag kang gagawa-gawa ng kung ano-anong kwento. Kasi wala namang sinabi dyan na nakakabastos si Senator Rodante Marcoleta at wala ring sinasabi dyan na patungkol sa ating presidente na direktamente na sinasabi niyang, oy, mahal na Pangulo, tingnan mo naman yung mga walang ganon. Ang pinatutungkulan niya rito, ikaw kung sino ka man, yung mga nasa Presidential Communication Office, mga tulongges na nandun. Hindi niya direktamenteng sinasabi sa ating Pangulo sapagkat mataas ang paggalang niyan sa Pangulo. Ikaw lang ang gumagawa. Kaya nga po sabi ko po sa inyo, Mr. President, kung hindi ko alam kung manunod sa atin si Mr. President. Itong mga vlogger nyo pong ito, tingnan nyo po, baka yung reputasyon nyo, yung magandang imahe ninyo, sinisira nitong mga vlogger nyo pong ito. Pagsabihan nyo po itong mga vlogger na ito sapagkat sila po ang sumisira po sa inyo. Tuloy natin. Alright. Mayroon daw pong nilabag. Nilulunod nyo naman talaga ang ating presidente, no? Mayroon daw pong nilabag. Ayun na naman. Yung presidente na naman ang sinasabi niya, mga kababayan. Ha? Meron ba kayong sinabi na may sinabi si Senator Rodante Marcoleta na may nilabag ang presidente? At ito na naman ang sinasangkalan niya. Kaya itong babaeng ito talagang mahilig manggamit ito eh. Para lang may mai-content siya, para lang masabi na ipinagtatanggol nila ang presidente, kahit mali na, kahit walang batayan, tira ng tira, sabi ng sabi, awanda to'y. Nyati awag ito yan, dati awag Tilocano dato eh. Tarabitab! Ulitin ko nga. Tarabitab! Uy, may minsan mo pa eh. Tarabitab! Datati bagay kanya mga sao. Ulit. Tuloy. Freedom of expression. Ito ating gobyerno. Yun nga, may freedom of expression tayo. Kaya nga lahat pwedeng magpahayag ng kanilang mga argumento, opinion. Bakit mo kinu-question? Wala namang, at saka ito lagi mong talagang, wala. Kaya yung sabi ni Senator Rodante Marcoleta, na wala sa hulog, kasama ka doon, ikaw, sino ka man, kasama ka doon. Wala ka sa hulog. Tuloy natin. Kay Rodante Marcoleta, wow, ang tindi. Matindi talaga. Matindi talaga. Nagkamali na nga yung reporter ninyo. Ang sisi pa rin sa presidente. Dali lang. Nagkamali na raw yung reporter
ang sisi pa rin sa presidente. Kailan mo sinabi o kailan mo narinig dyan sa video na pinapanood mo na sinisisi ng Senator Dante Marcoleta ang presidente? Meron ka bang narinig dyan na paninisi ng Senator Rodante Marcoleta sa ating presidente? Kung di tarabitab ka talaga? Oh, tarabitab ka. Ha? Tuloy. Ang galing. Isa pa. Nagkamali na nga daw yung ating reporter na si Miss Eden Santos, mga kababayan, parang ipinagsasanggalang pa. Siyempre, anong mali doon? Sige nga. Ikaw, Alicia ba pangalan nito? Alin ang mali doon sa ginawa ni Miss Eden Suarez o Miss Eden Santos sa mga pagtatanong niya doon sa Malacanang press conference? Ano ang mali doon? Sabihin mo nga kung ano ang mali doon. Mali ba na itanong niya yung sinasabi doon sa press con ni Attorney Claire Castro na 427,000 na mga barangays at tinanong niya kung magbigay lang ng mga ilan na mga barangay, wala siyang maisagot? Ano yon? Mali ba yon? Kabastusan na ba yon? Ano pa? Nagtanong lang kung saan yung address nung Balay Silangan ba yon na tinanong ni Miss Eden? Wala siyang maibigay na address. Yung ba'y isang kabastusan o kaya mali ba yung tanong na yon? Ikaw, Alicia, tarabitab ka talaga. Bago ka magsalita, kaya nga itong mga vlogger na ito, doon sa mga ipinagtatanggol nito, vlogger po kasi ito ng sa administrasyon sa halip na mapabuti po kayo, itong mga vlogger po na ito ang sisira po sa inyo. Wala po sila sa hulog talaga. Tuloy natin. Sobrang galing naman ng ating sitting senator na si Rodante. Sobrang galing talaga. Walang katapat yan. Yan ang pinakamagaling. Sariling opinion namin yun. Sarili naming pananaw yun. Siya talaga ang pinakamagaling. Ayan, siya ang pinakamagaling sa amin. Kung sa inyo, hindi nyo tanggap na siya ang pinakamagaling at magaling talaga naman, magaling naman talaga si Senator Marcoleta, yun ang pananaw nyo pero sa amin, siya talaga ang pinakamagaling. Okay? Tuloy natin. Marcoleta. Ngayon, mga minamahal, imagine ako nagkomento nga lang ako sa'yo noon. Ito na, tapos na tayo dyan. Hindi na natin panunuorin yung komento-komento na niya na yan. At ang pinag-uusapan naman natin dito gusto nyo, wag nyo na lang panuorin yung komento niya doon, yung tungkol sa banner, tapos na eleksyon. Eto tayo ngayon, kaya ikaw kung sino ka man, tingnan mo yung mga sinasabi mo, makapag-content ka lang kung ano-ano yung mga tinatarabi-tarabitab mo dyan. Wala kang karapatan na magsabi ng ganyan. At lagi mong isinasangkalan, ginagamit mo pa ang presidente ng Pilipinas dyan sa mga vlog mo, isinasangkalan mo. Hindi tama yan. Ginagamit mo ang Pangulo, wala namang kinalaman dun sa isyo. Ginagawa mong sangkalan ng presidente ng Pilipinas. Sinisira po kayo ng taong ito. Mahal na Pangulo, ano po? Opo, sinisira po kayo ng taong ito. Wala, kahit panoorin nyo po yung video po, mga kababayan, ulit-ulitin yung panoorin po yung video. Wala pong sinabi si Senator Marcoleta direktamente sa Pangulo. Wala po. Wala po. Ito lang ang gumagawa ng kwento at kung ano-ano ang mga pinagtatarabitab nito. Medyo, baka sabihin ninyo mga kababayan, uy, galit si Kadyas. Hindi po tayo galit. Nakita nyo, nakangiti ako. Ganun lang po tayo talaga magsalita. Siyempre, kung hindi natin i-emphasize yan, mga kababayan at mga mahal po namin taga-subaybay, kung hindi natin bibigyan ng tindihan at medyo diinan ng konti, baka hindi tayo, yun ngang sarili niyang video nito Yung sarili niyang gawang content, hindi niya maintindihan.
magkakasalungat yung sinasabi niya, umpisa pa lang, di lalo na kung hindi natin titindihan, kailangan tindihan natin ng konti para maintindihan. Ano po mga kababayan, hanggang dyan lamang po yung ating maipaparating at maisishare sa inyo mga kababayan at pagpasensyahan nyo na po kung medyo... Hindi, ganun po talaga pag natutuwa po kami. Opo. Pag medyo natutuwa po kami, ganun po talaga boses namin. Kaya pagpasensyahan nyo na po. Beno, ito po ang inyong lingkod, Just Vlog. Bumabati po sa inyong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa lahat po ng ating mga kababayan dyan sa abroad, mga OFW, patuloy po na tumatangkilik at patuloy na sumusubaybay, sumusuporta sa ating programa. Magandang araw po sa inyong lahat at lagi naming sinasabi, lagi po kayong mag-iingat sa inyong paggawa.